What was in man and what is in man? Yan po ay isang malaking tanong sa ating buhay. Ano nga ba ang laman ng ating puso? Ang laman ng puso ng tao ay kasalanan. What is man? Man is sinful. And what is in man? Man is hopeless. But Jesus became flesh to mount the greatest rescue of all times. Man's rescue from Satan and from himself. One of the most important studies of Scripture. One of the most important subjects of the Bible. At ang pamagat, your second and last chance. The whats and whys of being born again. Panginoong Diyos, humihiling kami ng mensaheng mauunawaan namin. Bigyan mo po kami ng kakayahan na makita, marinig ang katotohanan. At ang katotohanan ito, Panginoon, maipamuhay namin. Liban na kayo'y magpakilala, di namin kayo maabot, Panginoon. So ang aming pong hiling, allow us to see you. Allow us to hear you. Allow us to understand your deep and beautiful thoughts. Payagan niyo po kami, Panginoon. Patnubayan, bigyan ng kakayahan na maunawaan kayo. Be our speaker today, O Father. We come to you searching for the truth. You are the truth, O God. Lead us, teach us, enable us. We ask you to give us the key that unlocks the mystery of your word, so we may find application of such truths in our lives. And we pray, Father, give us the peace. Peace to understand and hear you. In Jesus' mighty name, we rebuke, we reject all work of evil, all lies, all falsehood, all presence of evil. And we ask you, Holy Spirit, lead us, teach us. Father, we praise and thank you, confident that you hear this prayer as we ask in Jesus' mighty name. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng Juan. At tayo po ay nasa chapter 3 na. Some of the most important verses in all of Scripture. John 3 verses 1 to 2. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Napakagandang opening. Isang gabi, pumunta itong si Nicodemus sa Panginoon. Sino ba siya? Napakahalagang unawain natin kung sino siya. At ang unang pagtingin natin sa kanya, pinamagat natin, it takes one to know one. Who was Nicodemus? Let's take a look at Nicodemus' credentials. He was a Pharisee. Isa siyang relihiyosong tao, member ng isang very exclusive religious circle. At he was a member of the Jewish ruling council. Isa rin po siyang opisyal ng pamahalaan ng bayang Israel. And he was a teacher of the law, teacher of the Word of God, teacher of all good things. So, sinabi natin, it takes one to know one. It takes a teacher, it takes a learned one to know another teacher and another learned one. Sabi nga nila, birds of a feather flock together. Ang magnanakaw daw, alam niya agad kung sino ang kapwa magnanakaw. Ang mga umiibig, alam nila kung sino agad ang karibal nila kasi pareho sila ng nararamdaman. It takes one to know one. Pumunta siya sa Panginoon, but let's take a look at Nicodemus' obstacles. First his credentials, then his obstacles. Ano po ba ang mga hadlang para pumunta ang isang taong tulad ni Nicodemus sa Panginoong Jesus? Una, there was the religious obstacle. Siya isang Pharisee, member ng very exclusive religious group, very well-educated, spiritual elite, so to speak, na ang tingin po nila sa mga katulad ng Panginoong Jesus ay mga maliliit at mga yagit na tao lamang. Sapagkat mga hindi nag-aral, hindi nagpunta sa malalaking university, walang degree ng theology, walang PhD, walang mga initial sa pagkatapos ng kanilang pangalan. Kaya nakikita po natin na ito isang malaking obstacle. Sapagkat ang official stand ng temple about the Lord Jesus then was that Jesus was a cult. Alam niyo ba na ang Christianity nung araw, ang tawag dyan ay kulto? Ano ba ang kulto? Bukod sa kanyang religious definition, cult is the religion of the weak and the oppressed. Of course, nobody will dare call the religion of the rich and the powerful as cult. But we know that there's a spiritual definition of cult. As far as I am concerned, as far as your servant is concerned, cult is any religion that teaches salvation apart from faith alone in Christ alone. But that is another subject matter. So there was the religious obstacle. Ang kanyang religious status ay nagpapahirap para siya pumunta. Another, there was a civil obstacle because he was a member of the ruling council.
And they consider these little petty religions going from the masses to the cities na parang isang government problem. Alam niyo po, ang Israel ay napakaraming rebellion, napakaraming niyang gulo. Kaya ang Roman government, which had colonial power over Israel at that time, was allergic to this kind of movements. Ano pa? There was the social obstacle because obviously Nicodemus came from the elite. Mga mayayaman, mga high society. So kasama na dyan ang economic obstacle at ang intellectual obstacle. All of those obstacles were there. Parang why go to the house of someone who is beneath you, socially speaking? Baka naman intellectually, mas superior sa kanya, mas edukado. Ba't ako pupunta sa isang anak lang ng karpentero, isang hamak na probinsyano? These were the difficulties that Nicodemus had to face. And you know, brothers and sisters and friends, even now, this can become obstacles. Maraming mga tao, hindi sila makakalapit kay Jesus, hindi sila makakakilala, sapagkat meron agad religious obstacle. Sabihin mo, halika, punta tayo sa Bible study, punta ka sa worship namin, baka protestante yan. Baka ibang relihiyon yan. Baka born against yan. Ha? Ayoko ng ganyan mga bagay, sapagkat ako'y cerrado de candado. O, di may mga religious obstacle pa rin hanggang ngayon. Ayaw pumunta dahil sa mga religious reasons. Meron ding civil obstacles and social and economic and intellectual. Sabihin, English ba mga kanta nyo? Baka Tagalog, ayoko kasi Inglesero ako, kasi pa-rich ako Di ba? Pa-social ako Baka naman hindi mga galing sa Broadway ang mga tugtog nyo, ayoko lang ganyan. O baka naman mahihirap ang mga member dyan, baka mga nakadaster at may mga kaliskis ng isda sa binti. No? Ayoko ng ganyan. It can also become an obstacle. Baligtad din naman. Yung mga kapwa naman natin mahirap, baka sabihin, pang mayaman yata yung church na yan. Ayoko dyan. Mayayaman lang nagpupunta dyan. Lahat ng mga babae nagpupunta dyan. Nakatis. Ang lalaki ng mga hikaw, ganggasantol, parang nakaka-inferior. It can become an obstacle even now. It's an issue. But you know, Nicodemus went. And let's take a look at Nicodemus's moves. Ano ba ang mga kilos at galaw ni Nicodemus? First, he went to Jesus. Nagpunta. And very interestingly, he went to Jesus at night. Gabi. Pumunta sa Panginoon. Bakit? Para kaya hindi siya mabisto ng high society, para hindi kaya siya makita ng ruling council, para hindi manganib ang kanyang social and religious position. Pwede yun. Pwede rin naman na talagang gusto niyang matuto. Pumunta siya dahil alam niya sa gabi walang makakaabala, wala nang ibang pupuntahan ng Panginoon, so they can concentrate on talking with each other very deeply. Hindi sinabi ng scripture ko alin ang dahilan, maaaring pareho. But he went to Jesus at night. What else were his moves? He called Jesus Rabbi, a teacher. So niya, maestro, sir, teacher. Anong ibig sabihin nun? Siya ay nagpapasakop na agad. Kinikilala niyang mas mataas kaysa sa kanya, o at least kinikilala niya at least karanggo niya dahil siya din teacher. But it was very, very unique. He called Jesus Rabbi, he called Jesus a teacher, and he called Jesus a teacher from God, a teacher with God, because God was in him. Sabi, kung hindi po kayo nilulukuban ng Diyos, kung hindi kayo nanggaling sa langit, hindi nyo naman magagawa ang mga himalang naobserbahan kong ginagawa nyo. Kaya nga ako naniniwala dahil sa mga miracle na yan. So kayo isang guro, isang manunuro na galing sa langit. At what else did he do? In his moves, he declared his faith on Jesus. That his faith was won and affirmed by Jesus' miracle. Sabi, nananampalataya po ako, naniniwala ako sa nakita kong mga himala nyo. And even now, brothers and sisters, miracles are important sa pagpapatoo kung sino si Jesus. Mga miracle na hindi na kayo maglalakad sa tubig o yung tubig ginagawa niyong alak, kundi yung miracle na nakita ng ating mga kasambahay, mga kaibigan, kakilala, na nagbabago tayo. Meron pa bang higit na dakila sa miracle doon sa isang dating bognuti na ngayon ay hindi na? Sa isang dating napakaraming mga kulasisi na ngayon naging tapat sa kanyang asawa. Sa isang dating nag-uuwi ng mga papel sa office, tinanakawan ng paperclip ang opisina. Tapos ngayon hindi na niya ginagawa. Anong himala pang higit kaysa dyan? Kaya hanggang ngayon, ang mga tao naghahanap pa rin ng himala. At dahil sa himalang nakikita nila sa ating buhay, natutulungan silang manampalataya sa Panginoon. Pag binaligtad nyo yun, dahil wala naman silang makitang kahanga-hanga, kaya rin nila ayaw pumunta. Sasabihin nila, kung katulad mo lang naman na magiging mga kalagayan ko, huwag mo na akong yayain sa Bible study na yan, o sa church na yan, o sa fellowship na yan. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang mga himala. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa napakagandang kasaysayan. John 3, verse 3.
In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. A very important phrase, born again. Akala nung iba, yung pagiging born again ay isang bagong uso. Uso lang yan. Lilipas din yan na parang lagnat. Ano na namang bagong pakyut ng mga tao yan. Ano na namang bagong moda yan. Hindi po siya bago, siya ay luma sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi. Nagmumukha lang bago, palabas at hindi itinuro ng relihiyon ng ketagal-tagal. Ngayong nabubuklat na natin ang Biblia at hindi na pwedeng ipagkait sa atin, lumalabas ang totoo, nagmumukha tuloy bago ang luma. Sabi ng Panginoon, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Pambihirang mga usapan ito, parang battle of wits. Pagpasok ni Nicodemus, Rabbi, I know that you are a teacher from heaven because of the miracles. I believe in you. Sagot naman si Panginoon, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Wala malamang good evening ito. Wala malamang kumukumustahan. Kung meron man, hindi in-record. So, we have taken a look at Nicodemus. Now, let's take a look at the one and only. Tatawagin natin siyang the one and only. Lahat ng may kinalaman sa Panginoon. The one and only kingdom of God. At sa kingdom of God, dalawa yung mahalagang words, kingdom and God. Let's take a look at God. That God was Jesus Himself. That Jesus Himself was God. At nabasa na natin sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. So pag sinabi yung kingdom of God, God refers to the divine, the deity, the Savior, the Word who became flesh, Jesus Himself. And what about the kingdom? Kingdom. What does kingdom mean when it is used here in the story? It is God's visitation, God's presence and indwelling, God's salvation, God's empowerment and infilling, God's rule, God's governance. In other words, the kingdom is not a territory. It's not bound by east, west, north, south. Ang kingdom of God ay yung pagdating ng Diyos, yung presensya ng Diyos, yung kaligtasang ibinibigay ng Diyos, yung pagbibigay ng kapangyarihan, at yung tayo'y pinupuno ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, yung kanyang pangunguna sa ating buhay, yung kanyang pamamahala sa ating mga concerns. This is the kingdom of God. Jesus Christ is the kingdom of God. Kaya sabi sa Matthew 3:2, repent, for the kingdom of heaven is near. Yan ang sinasabi ni John the Baptist. Repent, for the kingdom of heaven is near. Pagkatapos ang ibig niya sabihin, eto na si Jesus, kasunod ko na siya, follow Him, He must increase, I must decrease. So, God's kingdom, the kingdom of God, is the presence, the visitation of Jesus. The empowerment, the infilling, the rule of Jesus in people's lives. That is the kingdom of God. Now, let's take a look at the opening to the kingdom of God. Paano ba nabubuksan yan? At ang mahalagang word, see. Sabi ni Lord kay Nicodemus, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So how to see the kingdom of God is very important. How do you see the kingdom of God? First, look at Jesus. You hear, read the Bible, you search for Jesus everywhere. Look for Jesus if you want to see the kingdom of God, because He is the kingdom of God. And then, recognize Jesus. How do you recognize Jesus? Recognize Jesus as the teacher from God, like Nicodemus did. Recognize Jesus as the teacher with God. Recognize Jesus as God. Sabi niya, kung hindi galing sa langit, hindi po magagawa ang mga ginagawa ninyo. So, how do you open the kingdom? You've got to recognize Jesus. Maraming mga nagjo-Diyos-Diyosan, kailangan makilala mo kung sino yung totoo. Maraming nagtuturo, kailangan malaman mo kung sino yung dapat pakinggan. Maraming nagsasabing, ako ang sundan, kailangan makilala. So you've got to look for Jesus and you've got to recognize Him when you see Him. You've got to look for His people. You've got to look for His church and you've got to recognize His church when you see it. Because there are many pretentious churches. Kaya ang mahalaga, hanapin at among the many, makilala kung sino. At ano pang gagawin natin dapat? So that the kingdom of God would open to us, go to Jesus like Nicodemus did.
Go to Jesus. Sa kabila ng mga hadlang, siya'y nagpunta. Una, maraming mga false teacher, maraming nagtuturo sa Israel. Pero nung nakita ni Nicodemus si Jesus, nadinig niya, sabi niya, ito na yon. Susundan-sundan ko siya para ko matiyak. At nakita niya yung mga miracle, nadinig niya ang mga turo, nag-aaral siya ng sarili niyang scripture. Sabi niya, ito nga, tama talaga mga sinasabi. Siya nga talaga galing sa langit. So, hinanap, tiningnan, at pagkatapos, pinuntahan. To recognize Jesus Christ is to see the kingdom of God. Therefore, to be born again is to see the kingdom of God. Nicodemus saw the kingdom of God. He began to see the kingdom of God when he recognized the Lord Jesus Christ. Nag-umpisa nang makita niya. Nakikita na niya sapagkat alam niyang si Jesus ang tunay at siya yung teacher. Now, let's take a look at the way to the kingdom of God. Papaano ang daan? Alin ang daan para mapunta sa kingdom of God? To be born again. Sabi ni Lord, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. If to see the kingdom of God is to be born again, if Nicodemus saw the kingdom of God because he saw and recognized Jesus, then it is safe to say that at that point, Nicodemus already was born again. He probably just did not know. Marami kasi po mga tao, hindi naman nila alam, born again sila eh. Ako po'y naniniwala na it is possible to be born again in any religion. Kahit member ka ng kung anong religion, pero kung nakilala mo si Kristo, tinanggap mo siya, hindi mo alam siguro, born again ka na, tapos galit na galit ka pa, oh, yung mga born again na yan, bla bla bla, yung pala kasali na rin sila. Kasi yung pagiging born again naman, hindi membership yan sa isang church eh. Personal condition. Na nakita mo, nakilala mo si Kristo, siya'y pinanampalatayahan mo, then you saw the kingdom. And unless you are born again, you cannot see. Eh si Nicodemus, nakita na niya. Eh di dapat born again na siya. Kaya dapat nung sinabi ni Nicodemus kay Lord, Lord, I know that you are a teacher from God, blah blah blah. Sabi ni Lord dapat, aha, nakita mo pala. No one can see what you saw unless he is born again. So welcome to the club. Born again ka na. But that seeing of the kingdom is only part one of two parts of the born again experience. At maya-maya, pag-uusapan natin yung part 2. But to be clear, to be born again is to recognize and to receive Jesus for all that He is. Ano ba siya? Diyos, nagsakatawang tao, nanatiling Diyos, Savior, Teacher. John 1:12. Yet, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So what do you recognize and receive about Jesus? That He is from God, that He is with God, that He is God, the Savior. Ang ganda ng exchange ng kanilang usapan. Sabi ni Lord, alam mo, kung hindi born again, hindi makikita yung nakita mo. Kasi born again lang ang nakakakita niyan. Akala ng iba, kailangan mo munang makita, tapos para ka ma-born again. Hindi. Kailangan na born again ka na para mo makita. Kaya ang tanong, teka, paano ako ngayon mabuborn again para makita ko yan? Napaka-importanting tanong. Kasi ang nakakakita pala yung born again na. Akala nung iba, mag-born again ka muna, makikita mo. Hindi eh. Unless you are born again, you cannot see. So for you to see, born again muna. John 3, verses 4 to 8. A very interesting discussion continues. Tanong naman ni Nicodemus, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely, he cannot enter a second time into his mother's womb and be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter. Kanina, see the kingdom. Ngayon, enter na. Bantayan niyo yung mga words. I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Parang mahirap yatang maintindihan. Nadadalian ba kayo? So, let's take a look at man's move into the kingdom. Ngayon, second part na, not only seeing the kingdom, but entering the kingdom na ang topic. Nicodemus defines born again by elimination. Matalino tong Nicodemus na to. Sa first reading, akala ng marami, hindi niya naiintindihan lahat ang bagay at ang kulit niya. Pero alam niyo po, sa aking personal na pagtingin, hindi naman siya siguro ganun kawalang sa kaalaman para wala man lang masabing matino.
Siya yung nagpo-probe. And Nicodemus here is defining born again by elimination. Sabi, ano kaya itong born again na to? First, I will eliminate yung mga baka hindi meaning niya para ko siya maintindihan. So he proposes a wrong definition, and that is physical birth. Sabi niya, alam nga naman ho, yung matanda na, ipanganak pa uli. At paano naman yung matanda ng laki-laking kalabaw, papasok uli sa sinapupunan ng kanyang nanay para ipanganak na muli. So Nicodemus was here bringing up the impossibility in time. That to be born again is impossible when it comes to time. So niya, how can a man be born when he is old? Matanda na, tapos na, lumipas na. And then he also brought out the impossibility in terms of space. Surely, he cannot enter a second time into his mother's womb to be born dahil hindi na siya kasya. Paano mangyayari yon? Hindi naman siya siguro ganun ka, wala ng katalinuhan. I don't think Nicodemus could have been that dumb and that blind to ask such a stupid question. After all, if the definition is being born again as seeing the kingdom of God and recognizing Jesus, then born again na siya. Nakita na niya nakilala niya si Jesus. So siguro naman hindi siya talaga ganun ka-ignorant. Na gusto lang niyang lumabas yung totoong sagot, pero hindi naman yun ang inaasahan niya marinig. Parang halimbawa, yung nobyo mo, 7 taon ka ng nobyo, tapos sasabihin mo sa kanya, siguro naman, hindi mo ako tatakbuhan, ano? Yung alam mo na dapat ang sagot, gusto mo lang madinig sa kanya sariling bibig. So sabi niya, paano naman ipapanganak yung matanda na? Tsaka paano siya magkakasya sa sinapupunan ng kanyang nanay? Gusto lamang nitong si Nicodemus matiyak na hindi naman talaga physical birth ang pinag-uusapan. Kasi Orientals nung nag-uusap hindi naman prangka ang ating kultura. Yung mga paligoy-ligoy, padaplis-daplis. That's why it's interesting to see people who are speaking to each other in Scripture. And you have to look at them as Orientals, as Eastern people tulad natin. Mapagpahiwatig, mapagparinig, at kailangan meron kang pakiramdam at hindi ka manhid para malaman mo kung ano pinag-uusapan. So, Jesus defines born again 2. Diba sabi natin kanina, may born again 1, to see the kingdom. Now, to enter the kingdom is born again part 2, to complete the whole movement. And the Lord defines born again 2. By the way, invento ko lang yung born again 2. Baka naman hanapin nyo sa Bible yan, mabibigo kayo. No? Pero kanina nakalagay kasi see, tapos ngayon enter, di 1 and 2. Process na 2 steps. No? So he defines born again 2 by elimination. That it is not physical. Sabi niya, alam mo, flesh gives birth to flesh. Iyang laman, ang ipapanganak lang niya na laman din, kaya hindi laman ang pinag-uusapan natin dito dahil kahit 1,000 beses kang ipanganak ng nanay mo, mapapagod lang siya, pero tao ka pa rin. Hindi yan ang born again experience. So the Lord defines born again too by substitution. Very crucial, very important. Through metaphor, through symbolism. Sabi niya, man is born again by water. Matalinghaga. Pero ano ba itinuro ni John the Baptist? Ano ba yung water? Equals baptism. Ngayon, bago niya sabihin, at bago niyo isipin na kailangan mabaptize para ma-save, and that baptism saves, no. To be born again is by water, equals baptism, equals repentance. Kasi yung nagpapabaptize, yung mga nagrepent. Kung hindi naman kayo nagsisi, hindi kayo nagrepent, nagpabaptize kayo, nabasa lang kayo, wala nangyari. Dahil yung baptism ay simbolo lang nung naganap sa inyong kalooban na nagkaroon ng pagsisisi. So pag sinabi ni Lord na you must be born again of water, para na rin yung sinabing dapat magsisi ka. So nyo, ba't hindi na lang diniretso? Ewan ko. Sa ganun talaga ang Oriental language No? Sabi, you must be born by water, you must repent. Tapos, you must be born by the Spirit. Ano naman ang ibig sabihin ng to be born by Spirit? Of course, obviously, it is acceptance of Jesus, which also means, therefore, the acceptance of the Holy Spirit. You know, Scripture defines Scripture. Sa Acts chapter 2, verse 38, napakaganda ng pagpapaliwanag dito sa born of water and Spirit na to. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sinasabi dito ni Pedro, o gusto nyong makita yung kingdom of God, gusto nyong maka-enter sa kingdom of God, ang gawin ninyo, magsisi kayo. At bilang patunay sa inyong pagsisisi, magpabautismo kayo.
bilang sagisag, simbolo ng inyong pagsisisi, magpabautismo kayo. At tatanggapin ninyo ang gift of the Spirit, the presence of the Spirit of God. Hindi dahil kayo nagpabaptize, kundi dahil kayo nagrepent. Paano mangyayari yun? Pag nagrepent ba ako, nagpabaptize ako, automatic, tatanggapin si Jesus. John 1:12 gives us another clue to the full meaning of this born-again experience. Yet, to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So, how do I become a child of God? How do I see and then enter the kingdom? I should, what? Repent. And then accept Jesus into my heart as my Savior and Lord. Born again, 1 is to see. Born again, 2 is to enter the kingdom through Jesus. And it is by identification. It is by identification with the Spirit. Kaya sa Bible, later on, may mga sinabi, huy, may mga believer doon, but may kulang. They only receive the baptism of repentance. So, yung mag-repent ka, hindi pa yun sapat. Nagsisi ako sa aking kasalanan, kalahati pa lang. Dapat matapos akong magsisi at talikuran ng aking kasalanan, tanggapin ko naman si Jesus na Panginoon ko, tagapagligtas ko, para kompleto ang born again 1 and 2. Well, the Spirit and the process is a mystery. Paano na ba born again ang tao? Paano niya nakikilala si Jesus among the many teachers? Katulad nyo, di ba? Nung ba ipinanganak kayo, nasa born again family na kayo? Hindi siguro. Paano nyo nalaman? Paano nyo nakita sa dinami-rami ng mga katuruan? At paano nyo tinularan si Nicodemus na hindi inalintana ang kanyang sasabihin ng tao, ang kanyang religious affiliation, ang kanyang intellectual capacity, hindi inalintana ang sasabihin ng pamilya, ng mga kamag-anak, at narito kayo ngayon, at kung may kilala sa Panginoon, may nangyari. But the process is a mystery. Sabi sa verse 8 ni Lord, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. So ano sinasabi ni Lord tungkol sa born again experience, sa kilos ng Espiritu? Its presence can be perceived. You hear its sound. Sabi, ang kilos ng Espiritu ay parang kilos ng hangin. Hindi mo matanto kung saan nagmula, saan pupunta. Pero pag nandyan, naririnig mo, nararamdaman mo. Therefore, the work of the Holy Spirit can be perceived. Parang sa tao rin. Alam mo, may nangyari dito. Bakit ganito na siya ngayon? Bakit nabawasan ang pagmumura? Bakit tumigil itong manigarilyo? Bakit ngayon naging mabuti? Ano nangyayari sa kanya? Meron isang nangyayari, definitely. Saan to nagmula? Hindi ko malaman. Saan to pupunta? Hindi ko rin malaman. Tulad din daw ng hangin. Ganun ang kilos ng Espiritu. Hindi mo kayang malaman. Saan patungot, saan nanggaling. Hindi mo kayang ikulong. Pero pag nandun, alam mo. Ang tanong, obvious ba na kumikilos ang Espiritu sa inyong buhay? May nakikita ba ang tao na may nangyayari sa kanya? Hindi ko lang malaman, pero alam ko may nangyayari. O kayong dalawang magkaibigan, ang tagal-tagal nyo ng magkaibigan, dito pa kayo nagkita, nagkabistuhan kayo. Ay, Christian ka ba? Oo. Ay, ikaw din, oh. Alam mo, wala akong kakluklo. Hindi ko talaga nahalata. Para ka palang si Darna, ganyan ka malihim. Pero ang mga Kristiyano dapat nakikita yung ebidensya. So, alam ng tao, kumikilot yung Espiritu, may nangyayari talaga. So, but you cannot tell where it comes from and where it is going. Therefore, man's spiritual rebirth, being born again, is initiated, empowered, and realized by the mysterious work of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ay kumakausap sa ating lahat, nagpapakilala, nagtuturo. Subalit kung anong gagawin ninyo, papansinin nyo ba o hindi, tatanggapin nyo ba o hindi, yun ang nagiging bunga. Kung malalaman nyo, makikita nyo yung kingdom of God from afar, to see it. And then, to enter it. Jesus declares Nicodemus should not be surprised. So niya, hindi ko dapat magulat na sinasabi kong you must be born again. And why not? Sabi, isa ka pa naman teacher, isa kang marunong. Alam mo ang kondisyon ng tao, tayo talaga yung makasalanan. Walang pag-asa. So, hindi na nakakataka na wala siyang pag-asa. Liban, magkaroon siya ng second birth. The first birth condemns you. The second birth brings you back to God. Basahin pa po natin sa verses 9 to 15, ang napakahiwagang chapter na ito. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things?
I tell you the truth. We speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Nadagdagan ng mga bugtong, may ahas pang sumama sa istorya. Kung hindi nyo alam ang scripture, magkakalito-lito. Katulad din ni Nicodemus, kung hindi niya alam ang kasaysayan, hindi niya mauunawaan ang sinasabi sa kanya ng Panginoon. Jesus draws the battle lines. Jesus divides people into two groups, those that believe and those that do not believe. It could have been a poetic device and probably not aimed at Nicodemus personally when the Lord says, you do not believe. But He says, you, the kind of people you represent, the intellectual, the social, the religious elite, you Pharisees, you members of the Sanhedrin, you nation, you do not understand, you do not believe what we are saying. Sino na siya ngayon? Siya at yung mga naunang prophets before Him and all His disciples. Hinati niya ang mundo between two groups, those that believe and those that do not. And in this case, for discourse's sake, Nicodemus had to be identified with those who do not believe because he represented the institution that did not believe. And then Jesus points at Himself as the only way to heaven, to eternal life, and to understanding heavenly and spiritual things. Sabi niya, only I came from heaven, only I can go to heaven. Bakit ganun ang takbo ng usapan? Sabi itong si Nicodemus, paano po yun? How can that happen? Hindi ko maunawaan. Sabi niya, wala namang umaakyat sa langit at nananaog sa langit, kundi yung nanggaling lang sa langit. At yun lang din ang pwedeng mag-akyat manaog sa langit. At yun ang Son of Man. He was already referring to Himself. Sabi niya sa verse 13, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. In other words, sa pahiwatig, once more, Oriental language to, hindi direct. Anong ipinahihiwatig ng Panginoon? Hindi mo yan maiintindihan kung hindi ka sasama sa akin. Hindi mo yan maiintindihan kung hindi kita isasama sapagkat ang mga bagay na yan ay pangkalangitan at wala namang nakakakuha ng laman ng langit kundi yung galing din sa langit at wala namang makakakyat sa langit kundi yung nanaog din mula sa langit at ako yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, sa John 14:6 it echoes, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ang pinag-uusapan pa rin nila mga kapatid ay born-again experience. Paano makikita at mapupuntahan niyang langit. How to see and enter the kingdom. And Jesus says, what I'm talking about are heavenly things. Huwag kang magtakang hindi mo maintindihan kasi taga-earth ka. Ngayon, kung gusto mong maintindihan yan, sumama ka sa akin. Pag isinama kita, maiintindihan mo, malalaman mo. Kasi ang pwede mo lang namang samahan ay yung nakarating na doon at yung galing doon. At ako lang yun, bukod tangi. In other words, to understand His mysteries, to really see and enter the kingdom, and to be part of that kingdom, you've got to be with Jesus. Liban, nasa Kanya tayo sumama. Kahit ano patiwatiwarik at pasirko-sirko ang gawin mo, hindi mo kaya maintindihan yan. Kahit meron kang 3 PhD sa philosophy, kahit ang tali-talino mo sa pamantayan ng mundo, hindi mo kayang maintindihan. Because flesh gives birth to flesh. Spirit gives birth to spirit. Sabi ng Panginoon, yang laman lang. Yung espiritu. Ang pinag-uusapan natin, mga bagay na may kinalaman sa espiritu. So, dapat lampasan mo yung laman. Lampasan mo yung utak. Lampasan mo ang karunungan ng tao. Kailangan ka maging espiritual. At ang bagay na yan ay hindi nakakamit sa sariling sikap. Yan ay pinagkakaloob ng Diyos. Ang malalalim na bagay, ang pag-unawa ng mga bagay ay hindi nakukuha lang sa pag-aaral. Yay ipinagkakaloob. It is revealed. Great things are never learned. They are revealed. Kaya ang mahalaga sa tao, nakabukas ang mata, nakabukas ang tenga, willing makinig. Kahit ang naririnig niya, labag sa dati na niyang pinaniniwala at alam. Kahit labag sa kanyang tradisyon. Kahit labag sa sinasabi ng kanyang lola. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang nagsasabi, willing kang makinig. At pag nakinig ka, lalo kang bubukas para marinig ang mas marami pang bagay. Kaya kayo narito ngayon. Kaya kayo tumatawag sa sarili niyong Christian, kahit na marami kayong bagay na tinalikuran, sapagkat ipinagkaloob sa inyo, inyong naunawa at tinanggap, kaya kayo ngayon ay mayroong paninindigan. Spiritual things come from above. At ano pang sinasabi ng Panginoon? In other words, faith in me brings eternal life. Faith in me brings salvation.
Sinyo, paano nangyari yun? Hindi naman yata sinabi niya na manimpalataya ka sa akin, maliligtas ka, sa akin ka umasa, maliligtas ka. Kaya bigla naman ngayong isinalin ni Lord sa istorya yung ahas. Sa chapter 3, verses 14 to 15, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in Him may have eternal life. So clearly, sinabi niya yun. At ano ang parable? Ano yung kanyang sinabing talinghaga? Yung ahas. Alam niyo po yung mga tao nung araw sa Israel, nung sila naglalakbay from Egypt to the promised land, ang titigas ng ulo nila, ipinatuklaw sila ng Diyos sa takot-takot na ahas. Sa Numbers 21, verses 4 up to 9. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread, there is no water, and we detest this miserable food." Yung sinasabi nilang sinusumpa nilang pagkain, yung manna na nanggagaling sa langit. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. Dapat ganun din may mga cellphone, tuklawin ng ahas, no? Pag tumutunog ang mga cellphone nyo, pag nag-worship at nang maalala nyo, patayin yan. Sa bagay, naglagay tayo talaga ng mga ulupong dyan sa ilalim ng silya para kayo tuklawin ang mga matitigas ang ulo. The people came to Moses and said, "We sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us." So Moses prayed for the people. Tumatitigas ang ulong tao na ito, nagsasalita ng masama laban sa Diyos at laban sa lingkod ng Diyos. Kaya sila pinadala ng ahas. Ngayon pupunta-punta na naman sa lingkod ng Diyos. Pag-pray mo naman na mawala na yung mga ahas. Ito namang Moses, lingkod nga ng Diyos, pinag-pray. So he prayed for the people. The Lord said to Moses, "Make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So Moses made a bronze snake and put it on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. So sabi, sige, gumawa ka ng ahas-ahasan dyan na metal at ilagay sa isang parang poste. Itaas. Lahat ng matuklaw ng ahas, tumingin doon. Sa ahas din na naroon. At pag tumingin sila, sila'y gagaling. Kaya ito yung naging symbol ng medisina. Di ba yung ahas na nandun sa poste? Symbol ng medisina. Kasi nga, pagagalingin ka nga dapat. Tapos nang makita mo yung medical bill, namatay ka ulit sa heart attack. Anyway, gumaling ka naman sandali. So, anong nangyari dito sa mga makakasalanang tao na to? Sinful people are judged, but they were saved when they looked. So, look, you see the kingdom. Anong kinalaman ng parang ahas na yun na nakapulupot doon sa poste at nakataas? Ang nananampalataya sa darating na Kristo. Ang nananampalataya sa darating na tagapagligtas. Hindi yung ahas ang nakikita nila, but it is only a symbol of the coming Messiah who was going to be crucified. Wala nang iba kundi si Jesus. Kita nyo kung gaano kagaling ang Bible, libu-libong taon pa, panahon pa ni Moses, may mga symbol na nung gagawin ng Panginoong Jesus. So that snake symbolized and prophesied Jesus on the cross. Kaya huwag kayong masyadong takot na takot sa ahas na akala mo siya ginawa ng demonyo. Ang demonyo walang ginawa. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. So, kita nyo, naging symbol din ni Lord yung snake. Tulad ng lion, sinasabi natin, the devil rolls around like a roaring lion. Pero si Lord yun ay tinatawag na Lion of Judah. The Lord owns everything. Walang property si Satan. Kaya yan ang sa ating ginagawa sa cultural redemption. Alangan namang ibigay na natin kay Satanas yung tugtog, yung sayaw, yung music, yung lahat ng bagay. Dahil sasabihin natin, kanya na. Wala siyang pag-aari. Ang lahat ng yan ay sa Diyos. Even the snake, even the lion, nagiging symbol pa ng Panginoon. Ang lahat ay sa Diyos. Kailangan lang salain sa dugo ni Kristo, linisin, at ialay muli sa Diyos ang lahat ng bagay. So, in other words, very indirectly, the Lord was saying, you want to see the kingdom? You have sinned na. Because if you have not seen it, you will not come here. But you want to enter the kingdom? Para may born again part 2 ka? This is it. You've got to be born of water and of spirit. Ibig sabihin, mag-repent ka, magpabaptize ka as a symbol of that repentance, and then receive the Spirit. When you receive me, you receive the Spirit. Because as many as received Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Sabi ng John 1:12. At napakahalaga po yung faith in Christ to be saved. Sasabihin ng mga iba, yung mga hindi born-again Christians or hindi sila evangelicals, ang yabang nyo naman, kala mo kayo lang ang saved. Kami din naman we believe in Christ. We have faith in Christ. Pero ang tanong, mga kapatid, ang tunay na pagiging born-again, ang tunay na pagiging saved is faith alone in Christ alone.
Faith alone in Christ alone saves. Napaka-importante nung alone. Ulitin nyo nga sa katabi nyo yan. Faith alone in Christ alone saves. Go. Kasi maraming mga tao may faith also. Pero hindi faith alone. Kasi merong works. So dapat faith alone, not works. Yung iba, nananampalataya naman kami. Pero para makatiyak, kailangan na rin kami budburan ng tubig pagka kami namatay. Kailangan na namin gawin ito. So kailangan din kami magsuot ng mga ganitong suot. Kailangan kami mag-ayuno. Kailangan namin ipako ang aming sarili. Hampas-hampasin ang aming mga sarili. Kailangan magpunta kami sa malalayong dako at pumunta sa iba't ibang bahay dalanginan to earn points. In other words, hindi faith alone. Kasi faith plus works. Oo, nananampalataya kami sa ginawa ni Jesus, pero dadagdagan namin, susuplementa namin para tiyak. In other words, hindi ka talaga nananampalataya. Kung meron kang iniinom na gamot para sa iyong sakit, pagkainom mo, sa nananampalataya ako sa gamot na ito talaga ang magpapagaling sa akin. Pagkainom mo, sabi mo, teka, iinom pa ako ng iba para sigurado. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala, hindi faith alone. Dadagdagan mo pa. Sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pananampalataya lang, grasya lang, kaya kayo naligtas, hindi galing sa inyo, hindi na pagtatrabahuhan, hindi kinikita, at nang sa gayoy walang makapagyabang. Not works. So faith alone. At ano pa? In Christ alone. Not on anyone else. It is important. Yung iba, ang yabang naman yung mga born again na yan. Naniniwala din naman kami kay Jesus. Oo. Pero si Jesus lang ba? Hindi siyempre. Naniniwala din kami sa kanyang mga kamag-anak. No, naniniwala kami sa kanyang mga lola at mga kung sino-sino. Naniniwala din kami sa pwedeng mga makatulong sa kanya na kung sino-sino. Pagkabuntis ako, siyempre, dito ako magdadasal. No? Pag magsasaka ako dito. Pag karpentero ako, doon. Pagka ako kartero, dito ako magdadasal. Pag ako'y nagbibiyahe, dito ako magdadasal. Siyempre, we believe in Christ. Pero kaya ba naman niya lahat yan? Baka naman hindi kami asikaso. So, lilipat kami, tatawag kung kani-kanino. At saka baka hindi siya sobrang mabait. Kailangan lumapit kami sa mga padrino. Kasi sabihin namin, sige na, ipag-pray niyo po kami, sa kanya. Ilapit niyo naman ho kami. Baka kami kung lumapit, hindi kami pansinin. Hindi kami naniniwala sa kanya lang. At kayo natatawa, siguro ganun kayo, no? In other words, in Christ alone, not on anyone else. Kasi nakakalito yung we believe in Christ. Marami naman nun Pero sabihin nyo, faith alone, Christ alone, hindi naman. Doon po naiiba ang katotohanan. The moment na hindi yan Christ alone, meron kayong ibang Diyos-Diyosan. Meron kayong ibang tinatawagan, meron kayong ibang inaasahan, na iinsulto si Kristo. Hindi pa pala niya kaya. Parang halimbawa, kayo ay manganganak, at nandyan ang inyong husband para kayo tulungan. Nakita niya, may mga 5 maton pa dito. Bakit? Tutulong sila, baka hindi mo kaya ako Nakaka-insulto naman sa asawa niyo yon, di po ba? Lalo sa Diyos, dahil lumikha sa atin, namatay para sa atin sa krus. Tapos sasabihin niyo, hindi ka enough. Kailangan, may padrino pa. Baka mamaya, kung ako lang dumiretso, pahiyain mo pa ako. So lalapit ako kung kanino para makatiyak. Dahil hindi ako nakakatiyak na mabuti ka. Pero ito, nakakatiyak ako kung mabuti siya, hindi niya ako ipapadehado. So nag-ipa ngayon mukhang hindi mabuti ang Panginoon. Tapos kung kanino ba tayo lalapit? So mga kapatid, yung sinasabi ni Kristo, wala namang nanggaling sa langit kundi ako At walang makakapunta dyan kundi ako lang. So kung gusto niyo magpunta dyan, ako lang ang pwedeng asahan. Faith alone in Christ alone. Kailangan clear. 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Ang ganda ng picture There is one God, there are people here, and there's one mediator between God and man, the man Jesus, who is also the God Jesus. Because Jesus is man, He can connect to man. Because Jesus is God, He can connect to God. At sa pamamagitan niya, yung God at man na hindi pwedeng magdugtong dahil magkaiba. Dahil sa God at man, sa Kanya, nagdudugtong ang dalawa. Kaya ang sabi natin, si Jesus ang, basahin niyo nga church, ayan, basahin niyo dito, tumingin kayo sa tinitingnan ko. Si Jesus ang tagapamagitan. Sabi ng anong verse? Unang Juan 2:1. Si Jesus ang tagapamagitan.
Ngayon, meron pang iba tayong nilalapitan ko minsan. Sige na po, mamagitan kayo sa akin. Okay, tao rin siya, so pwede siyang kumonect sa atin. Ang tanong, Diyos ba siya? Hindi. Paano siya kukonect sa Diyos? Hindi siya pwedeng tagapamagitan. Halimbawa, ako'y Aleman at tapos may Inchik, nag-uusap kaming dalawa. Ang translator namin, dapat marunong ng Aleman at marunong ng Inchik. Yung qualities naming dalawang magkaiba, dapat nasa kanya pareho para sa pamamagitan niya, maging isa rin kami. Kung ako lang naiintindihan niya, German din siya, German ako, hindi naman siya marunong mag-Inchik, so hindi siya pwedeng mamagitan. Ang pwede lang mamagitan sa Diyos at tao, yung Diyos na tao pa. Kaya si Jesus ay Diyos at tao. Sige, lakasan nyo. Tamang palakpakan nyo yan. Isipin nyo ko ang Diyos ay nanatiling Diyos lamang. Di wala tayong tagapamagitan. Paano tayo kukonect? There is no connection. God is at war with men because men are sinful. But sabi ng Bible, through Jesus, we have peace with God. Kaya sa gitna, siya lang. Wala nang iba. Faith alone. Isigaw nyo nga. In Christ alone. Yan ang laman yung born-again teaching na yan sa pamamagitan ng turuan itong si Nicodemus at ng Panginoon. There is one God and one mediator between God and man. And the man, Christ Jesus. Kaya sabi sa Acts 4:12, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which men must be saved. Wala nang ibang pangalan. Pag lumapit kayo sa iba, walang mangyayari. Mabibigo kayo. Sapagkat si Jesus, binayaran ang ating kasalanan. Pag sa iba ka lumapit, anong binayad nila sa kasalanan nyo? Sila rin dapat din tubusin. Pag kapwa-taon nyo lang, dapat din tubusin ni Kristo. Ba't doon kayo aasa? Pare-pareho lang tayo na umaasa. Kay Kristo dapat dumiretso. To be saved is to be born again first. Dapat ma-born again ang tao. At pinasimple natin ang born again 1 at born again 2. To be born again 1 is to see the kingdom. Anong dapat mangyari? To know and recognize Jesus as the Christ. Do you know and recognize Jesus as the Christ? People? Do you? So born again 1 na kayo. Now what is born again 2? To be born again 2 is to enter the kingdom. Kaya po ngayon ang tanong, pumasok na ba kayo? Iba yung nakikita at iba yung pinapasok. No, ang ganda naman ng mall na yan, tas lampas ka rin, nakita mo lang. Pero hindi ka pumasok. Sabi mo, ang ganda-ganda naman ng bulaklak na ito. Nakita mo lang, pero hindi mo pinitas. Mukhang ang sarap-sarap inumin ng tubig na ito. Nakita nyo lang, pero di nyo ininom. So, born again 1 pa lang yun. Born again 2 is to enter the kingdom. It is not enough to know and recognize Jesus. You know why not? Because even demons know and recognize Him. So pag sinabi, ako man naniniwala kay Jesus, ganyan din ang mga demonyo, naniniwala. Anong pinagkaiba? Dapat you should enter the kingdom. And how does that happen? To be born of water and spirit. How does it happen to be born of water? To be baptized, meaning to repent. Magsisi. And then spirit is to receive Jesus as Savior and Lord. Pag sabi natin, inulit-ulit natin, sabi niyo, napakakulit naman ito, para naman kami hindi matalino. Bakit pa ulit-ulit? Pasensya na kayo dahil konti lang matalino. Kung kayo ay matalino, maraming hindi. Kaya kailangan ulit-ulitin para maunawa ang mabuti. To be born again is to recognize Jesus Christ. To know Jesus enough to repent. Hindi po sapat na makilala si Jesus. Dapat napakalalim ng pagkakilala na ang naging bunga, sabi mo, naku, makasalanan ako. Woe is me. Natatandaan niyo si Pedro, nang kanyang sumakay sa kanyang bangka ang Panginoon, wala siyang mahuli. Tapos nung sumakay sa kanyang bangka, ang daming nahuli. Nung napuno yung bangka niya at halos lumubog sa dami ng huli, ang sabi ni Pedro, siya nagpatira pa, layuan niyo po ako, Panginoon. Ako po yung maruming tao. But Lord, get away from me. I am a sinful man. Ang tunay na pagkakilala kay Jesus, makilala natin yung kanyang kalinisan at kabanalan na biglang naging salamin at nakilala natin ating karumihan. Hanggang hindi natin kinikilala ang ating karumihan, hindi pa natin kinikilala si Jesus. Kaya kailangan, we know Him deep enough that we are convicted of our sins to the point that we repent. Kaya those that know Jesus, repent.
Yung mga iba, they only know Jesus in the head, kaya walang repentance. Oo, alam kong banal siya, ano. Oo, alam kong mabuti siya, ano. Ako, ganito lang talaga ako. Talagang kanya-kanyang buhay. Hindi tayo nagre-repent. Pero pag kinilala natin, at talagang naunawa natin kung sino siya, ang magiging effect sa ating buhay, nakikilala natin ang dumi-dumi natin, tapos nagsisisi tayo. At pagkatapos, because of that, we receive Him as our Savior. That we receive Jesus Christ as Savior. Ang kompletong pagiging born again, makilala si Jesus, makilala siya, makilala ang ating sarili, magsisi, pagsisihan ng mga kasalanan, at tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. John 3:3. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Hindi ko po maunawaan kung bakit maraming mga relihiyosong tao galit na galit sa born again. Galit na galit sa word na born again. At meron pa mga tao, ikinahihiya. Ano ho ako, reformed? Anong reformed? Yung renewed ho ba? Anong renewed? Yung kung ano-ano ho. Ano yung born again ka ba? Oo. Pag nakorera, tsaka na lang sasabihin, parang nakakahiya naman, ang baduy naman, o para ako naging protestante, o parang naging akong erehe at palibustero, parang tinalikuran ko na ang aking inang simbahan, at tinalikuran ko na ang lahat-lahat ng aking mga ninuno. Manong talikuran nyo yung mga yan kung si Jesus mismo ang may sabi, na liban ka ma-born again, hindi ka papasok sa langit. It is the best thing that can happen to you, to be born again. Kaya mga born again Christians, dapat meron kayong pride, righteous pride, that you are born again. Hindi yung parang apologetically sinasabi mo, oo nga, baduy, no? Pasensya ka na. Hindi ganun. How are you today? Born again na ba kayo? John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Kung sino man daw ang tumanggap kay Kristo, may buhay na bago na. Pero sino man ang tumanggi, di niya kailanman matatagpuan ang buhay. At sa kabaligtaran, ang ngit-ngit ng Panginoon ay nananatili sa Kanya. 1 John 5:12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Let's bow before the Lord because I like to ask you a very important thing. Kayo po ba'y born again na? Kung hindi, today could be the day of your salvation. This is the day when you can be born again. This is the day when you can see the kingdom and enter the kingdom. At kung kinikilala niyo si Jesus at tagapagligtas at Panginoon, tinatanggap niyo siya sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, anong magiging hadlang para kayo maging isang full-fledged born-again Christian? So while heads are bowed, I like to pray for people na hindi kayo nakakatiyak na born again na kayo. Hindi kayo nakakatiyak. Noon, akala nyo, salita lang yan, bansag, pero ngayon, nagkaroon ng malalim na kahulugan, and you want to be sure. I like it to stand up because we're going to pray. Isang karangal-rangal na bagay na tumayo mo, Lord, I want to be born again. Kayo may sabi that unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. And I want to see the kingdom. I want to enter the kingdom. Praise God. Sino pa mga tatayo? Napakaganda ng mga nangyayari ngayon. The Lord is pleased. Sapagkat yan nga ang dahilan kaya namatay si Jesus para ang mga tao ma-born again. Para siya makita, para siya kilalanin at tanggapin. And it's beautiful. A lot of people are standing up. Sino pa po? While heads are bowed. Nais ko kayong ipanalangin at tayo ngayon ay dudulog sa Diyos. Sumama kayo. Napakaganda nito. Huwag kayong mahihiya. Hindi nakakahiya na tanggapin ang alok ng Panginoon. Hindi kayo malulugi na tinatanggap natin si Kristo. Sa ilang saglit ng katahimikan, why don't you pray to the Lord? Manalangin po kayo. Sabihin nyo kay Jesus na kinikilala nyo siyang Panginoon at tagapagligtas. At sabihin nyo sa Kanyang tinatanggap nyo siyang Panginoon at tagapagligtas. Humingi kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan at diringgin niya. Today, your name will be listed in heaven.